Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas magtatayo ng mga bagong base militar dahil sa banta ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Muling binatikos ni Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers ang panghihimasok ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ito'y matapos iulat ng Philippine Coast Guard ang presensya ng tatlong barko ng China na Xiangyang-Hong 3, Jiageng at Xiangyang-Hong 10, sa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng bansa sa bahagi ng Siargao Island at Davao Oriental nitong nakaraang linggo. Giit ni Barbers, isa ito sa mga dahilan kung bakit niya hiniling sa pamahalaan na ikonsidera ang paglalagay ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement naval site sa kanilang probinsya. May bentahe aniya ang kanilang probinsya na nakaharap sa Dagat Pasipiko at may daan din papunta ng West Philippine Sea, bagamat kinokonsidera aniya ng DND ang paglalagay ng EDCA site sa kasiguran sa Aurora. Hindi aniya ito sasapat para bantayan ang eastern seaboard ng bansa. Plano na rin ng gobyerno na magtayo ng naval bases sa Misamis Oriental. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na ang panukalang naval base ay aakto bilang base ng Philippine Naval Operations sa Mindanao at magiging tahanan ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Target naman ng mga kinauukulang ahensya na tapusin ito sa 2026 at umaasa ng suporta mula sa Kongreso. Naval base of PBTEC? Yes. Is that, kailan umpisa, magkano ang budget? Restricted yung amount ng budget dahil major operating base to. Gusto namin umpisahan sa lalong madaling panahon. Naghihintay na kami ng go signal ng Office of the President kasi ito magiging dockyard. Hindi lang naval base kundi dockyard na magsa-service for Mindanao ng mga barko natin at malalaking sasakyan pandagat na pang naval na maintenance base at operating base for the whole of Mindanao. Maintenance. So, yes, magkakaroon ng isa sa Visayas at isang bago sa Luzon. So ito ang base ng Philippine Naval Operations ng Philippine Navy sa Mindanao dito sa proposed bagong naval base. Existing Philippine Fleet ang magko-command niyan. Restricted yung amount. Restricted. We cannot talk about it. That's an operational matter and we're subject to operational security requirements. Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing at dito ibabahay ang kanilang mga assets, no? Pagkatapos ito ay magiging joint command center ng ISMINCOM at atin ng Philippine Air Force at dadalaw kami sa OCD. Sa kabilang side naman may EDCA site for warehouse for humanitarian assistance and disaster response, pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Magiging ano rin ito, base for Northern Mindanao disaster relief operations, no? May runway na tayo, secure yung runway at pinalalakihan natin ang rampa para sa ganoon may bagsakan ng goods and services. Yung naval base sa PBDEC na proposed ay magiging logistics center din, no? Na yung mga heavy goods na kailangan for military purposes, whether for purely military purposes or humanitarian assistance and disaster response na hindi kaya ng air, dadalhin sa barko, doon idadaong. So, sir, logistic wise, bakit po ito yung napili? For context lang po. Because this is already an existing airport. So it makes sense na nung nilisan ito, itinake over ng Philippine Air Force
make use of it, no? And it is even closer than Laguindingan to Cagayan de Oro and other major centers. And since gagawa tayo ng naval base, mas malapit ito sa Taguluan, di ba? Oh. Regardless of its purpose nito ating mga EDCA sites, yung lahat ng EDCA sites, ano yung posible kayang maging reaction ng China with our... Wala tayong pakialam dun sa huwag nyo nang pakinggan yung China. I mean, tayo ay may goal regardless of what China thinks. Sa Lumbia Air Base, kailan po sa matatapos at kailan po natin makikita ng buo po? Palagay ko by 2026. Thank you. Sir, in general na lang po, ano yung mga facilities natin, sir? Dito? Yung mga pinuntahan natin. Ito ang base nga ng malaking hangar dahil base ng 15th Strike Wing ito. Magiging maintenance and operating base and training base ng ating Strike Wing. So, makatwid, mga attack helicopter, mga attack aircraft dito. Tapos, may joint, ito nakita mo tondog, na secure na joint operation center na magiging center ng Ismingcom. And then, lilipat ako dyan sa OCD, Office of Civil Defense, na magiging magiging regional coordination center for disaster prevention and disaster response. Malaki ang support na maibibigay ng Kongreso. Kailangan natin ng funding support sa Kongreso. May mga local na items na pinakiusap natin kay Kong na siguraduhin na ma-insert sa budget. For example, the completion of the OCD facility. Kailangan ng amount yan. Pero ito ay magiging synergistic sa community in the sense na high security ito. Pero bagamat ganun, kailangan ng suporta ng local government, no? At ng Kongreso. Kasi pagka nagawa na ito, kailangan namin ng budget para patakbuhin ito. Hindi lang yung gastos. Malaki din yung gastos na pangtayo. Kailangan ng gastos para i-maintain at gamitin ng tama. Kasi sayang din ang magandang facility, hindi natin gagastosan ng maintenance, no? Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.